Piliin po natin, please. Opo, please. Hindi po dahil sikat, hindi po dahil sa nangunguna po sa rating sa survey, kundi po, please, suriin po natin ang ating pipiliin kung sila po'y karapat-dapat. Aanhin mo pa ang dami ng kalsada, aanhin mo pa ang dami ng tulay, aanhin mo pa ang dami ng waiting shed kung ang iyong mamamayan ay may sakit. E di magtipid kayo. Magtipid kayo. Bawas-bawasan nyo gastos nyo. From Congress to the Senate, lahat ng operation expenses natin, bawas-bawasan natin. Bawasan natin yung mga proyekto hindi naman talaga kailangan. Diba? Para mas mababa po ang ating pong budget deficit. Diba? Iparamdam nyo, nagtitipid kayo. Kasi kung ganun pa rin ang gawin ninyo, totoo, lalaki ang deficit. At ito po sinasabi nyong marka sa ating credit standing, kayo may gawa ng markang yan. Hindi po ba? At the end of the day, it is your responsibility and you have to be man enough to take full responsibility for your actions. Think about it. Ang tawag doon, girl, ay gatekeeper, di ba? Yes, amen. Kasi kaya nga po ang ating disenyo ng ating pong legislatura ay bicameral kasi nga may check and balance. Para kapag may abuso yung isa, mayroon pong magtatama doon o siya ho na magpipigil. Pero kapag sila nagkaisa, ito po ang resulta. Ito po ngayon, itong kontrobersyang ito na kinakaharap po natin sa pera po ng PhilHealth at ilang pa pong GOCC sa ngayon. So, importante po sa ating pagpili, lalo na po sa mga senador, piliin po natin, please. Opo, please. Hindi po dahil sikat, hindi po dahil sa nangunguna po sa rating sa survey, kundi po, please, suriin po natin ang ating pipiliin kung sila po'y karapat-dapat. Kung sila po'y dating senador, ano ba record nila? Opo. Kung sila po mga kapatid, ay hindi niyo pa ho kilala, ito rin po naman po'y pakakataon din na sila po'y kilalanin at kilatisin. Marami pa po, opo, ang pwede ho natin pagpilian. Sa party list din po, ganun din. Sa dinami-dami po ng mga kasong pambayan na ipinaglalaban po, ng grupong ito na Nery Colmenares, ilang po dito, meron ba? Na party list po na tumayo doon, nagsampa ng demanda, at umabot nga po sa pakikipagdiskusyon sa mga maestrado. Alam mo yun, pag haharap ka sa mga maestrado, yung taga-PhilHealth na, di maganda ugaga eh. Di ba kapag tinatanong na? Kakabahan ka talaga. Talaga nagkakautal-utal. Ready yung mga SE natin. Kasi ang hirap din po sagutin, ha? Nabanggit mo, Chacha, kanina. Yung common sense. Common sense. Hindi mo na kinakailangan maging matalinong tao. At ako, nananalig po ako, kasi ito ho ang pinagmulan din nung simula ng oral argument ni Justice Amy Javier. Oo, yes. Common sense, no? Provision po ng batas. Ito lang ang ating imparting sa isyong ito. Republic Act Number 11223, an act instituting universal healthcare for all Filipinos, prescribing reforms in the healthcare system and appropriating funds therefore. Batas po na lumilikha nga, kasama dito po ang nilikha ay PhilHealth. Ito po yung Universal Healthcare Act. Ano ba sinasabi po dito? Ang pinapangalandakan po ng PhilHealth, nag-aawak-awak kami sa pera. Bagamat ang COA report says otherwise. Hindi po sinasabi, di ba? Di ba wala na kayong pera? Hindi po, marami kaming pera. Sandali lang. Ito na sinasabi ng COA. Sige, assuming na marami kang pera. Kung marami kang pera, okay. Ang binabanggit po dito, sa usapin po, mga kapatid, ng reserve fund, okay? Ang binabanggit po, sa usapin po ng reserve fund, okay, no. Provided further that whenever actual reserve funds reserves exceed the required ceiling at the end of the fiscal year, kung sakasakali na lumagpas yung reserve fund mo, ano ba yun? Meaning, gastusin minus, etc. etc. Kung talaga meron ka reserba, binawas mo na ang gastusin at dapat yung pang future na gagastusin mo. Kung baga talaga meron kang surplus, okay? Pag meron daw pong reserve fund exceeding the required ceiling at the end of the fiscal year, the excess of the PhilHealth reserve fund shall be used to increase the program's benefits. Yon. Palawakin ang serbisyo ng PhilHealth and to decrease the amount of members' contribution. Papabain ang ibinabayad ng members. Ng contribution. So, klaro po ito, di ba? Hindi mo na kinakailangan magmatalinong tao. Common sense. Sabi nga nila, kung may sobra ka palang pera, wala nakalagay dito, provided that whenever actual reserves exceed the required blah blah blah,
you have to fund the DPWH Bridge Project. Walang nakalagay na overboard. Or you have to fund, di ba? The existing congressional projects. Wala, di ba? Wala. Sayang. Klaro. Huwag ka mag-alala, baka ilagay na nila. Palawakin mo ang serbisyo ng PhilHealth. Kaya nga, uulitin ko lang po. Kaya lang po, ako'y nagpapasintabi, humihingi ng pangunawa. Kahapon nga itong si Nikki, nabanggit niya yung kaso po ng kanyang mother, no? Yes. 4 million pesos bill, 14 mil lang ang PhilHealth nabawas. Yung bata po, sabi ko, itong batang ito, masayahin siya, pero yung kanyang pagkikwento sa akin, alam niyo, yung delivery niya ng kwento, parang wala lang ba masaya, pero kitang-kita ko sa mga mata niya na gusto niyang ilabas doon yung kanyang emosyon. Manong Ted, pumila kaya ako dyan. Pumila ako sa DSWD, pumila ako sa PCSO. 8 hours na akong pumili. Pero yung kwento niya, parang masayahin, pero kitang-kita mo na para mabayaran yung 4 million na bill ng mother ng bata. Yung hirap pa pinagdaanan niya. Diba? Pero sabi niya, yung dulo 14 mil lang nakuha namin sa PhilHealth. At ang sabi sa amin, ganun daw talaga nung humingi siya ng paliwanag. Si Justice Lopez mismo, yes, girl. meron po dyan. 7 million daw yung kanyang bill. Eto, hanapin natin, nabasa ko rin yan. Meron 50 mil lang daw. Yes, may isa pong Supreme Court Justice ang nag-share ng kanyang experience mismo at sinasabi niya nga po doon sa 7 million pesos Nabil niya po sa ospital ay 50,000 pesos lang dito ang sinagot ng PhilHealth. Pagkatapos niyang makalabas sa ospital, meron siyang pinakailangan daanan na treatment. So bawat session daw po nito ay 50 mil mahigit ang binabayaran niya, pero hindi rin po sagot ng PhilHealth. Nakita ho ninyo? Opo. Kaya uulitin ko lang po sa aming nakatatanda, marami po kami mga test na ginagawa sa aming katawan. Pero dahil nga po sa pagpunta mo ng doktor, hindi ka naman confined, di ba, sa consultation mo. Sasabihin ng doktor sa'yo, tatay, pa-MRI ka. Tatay, pa-PET scan ka. Tatay, pa-CT scan ka. Tatay, pa-blood test ka. Lahat ng mga test na yon, hindi sako. So out of pocket. Paano na yung pobre tatay kung walang pagkukunan ng pera? Gamot na iinumin mo para mabuhay ka. Diyos ko po, ang gamot, Chacha, Panginoon Diyos, kahit meron ka, aaray ka. Ang gamot, Cha. Correct. 1 buwan, 100,000 ang kailangan mo. 1 buwan, 50 mil ang kailangan mo para uminom. Hindi sakop ng PhilHealth. Hindi po. Hindi. Pero meron silang excess fund. Ito pong sinasabi ngayon sa batas na ito. Klaro din common sense, girl. Common sense. Opo. Ano ba sinasabi po dito, mga kapatid? Klarong-klaro. Chapter 9, Appropriations. Okay. Ang sabi po dito, okay, the amount necessary to implement this act shall be sourced from the following. Okay. Total incremental sin tax collections as provided for in Republic Act, etc., etc., known as the Sin Tax Reform Law. Okay. Pera galing sa sin tax. Ito sinasabi kong kanina. Dapat diretso sa PhilHealth. Pero hindi po, di ba? Hindi. Ginamit nila ngayon yung sin tax collection saan? Sa ibang proyekto. Dahil daw sabi nga ng executive, for every single peso unspent is a disservice to the Filipino people. With all due respect. Di ba? Sige, so yan pong ating dula na Dula? Si ano yung kahapon na nag-share ng experience niya? Si Justice Joseph Lopez. Tapos meron din siyang isang na-share. Nagkaroon din daw siya ng regular na dilation procedure. Nagkakahalaga naman ng 40 mil. Kada session yan ha. Pero ang sabi ng PhilHealth, wala silang pondo kahit na matagal na siyang PhilHealth member. Correct. Yun ang sinasabi niya. Sabi nga niya, insights niya doon, ang layunin ng Universal Healthcare Law, bawasan ang out-of-pocket expenses ng mga Pilipino. Pero sa kasalukuyang sitwasyon, mukhang hindi ito natutupad. Kung pakikinggan natin halos lahat ng mga argumento ng mga mahistrado po natin, halos kapareho po ng argumento rin ng ating mga petitioners. Opo. Baby, sa ganitong pagkakataon, Yes, baby. gaano nga ba katagal bago natin malaman ang magiging desisyon ng Korte Ako Suprema? dito umaasa ako na ito mas mabilis ito sa pangkaraniwan. Harinawa. Kasi this is imbued with so much public welfare Amen. and public interest because we're talking about health.
Aanhin mo pa ang dami ng kalsada, aanhin mo pa ang dami ng tulay, aanhin mo pa ang dami ng waiting shed kung ang iyong mamamayan ay may sakit. O ang iyong mamamayan ay hindi malaman kung paano magpapagamot. Useless po lahat ng iyan. Basic po ito talaga, health concern. Alright, so mga kapatid po, asahan natin dito ang mas mabilis pong hatol ng kataas-taasang hukuman, and we sincerely pray for their conscience.